Hi guys! Welcome dito sa The Sun at Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a general and a collective reading your energy at this time. Uy! Six of Cups. There's harmonious relationship na mangyayari sa buhay mo na mag-umpisa. Mag-umpisa ba yan? Mag-umpisa. Hindi, ano yan? Nag-umpisa na? Baka nag-umpisa na? Nag-umpisa na. Nag-umpisa na to na magkaroon ng harmonious relationship, no? Maybe sa inyo ng twin flame mo or someone na may soul connection sa inyo. Nag-umpisa na to, guys. Parang pinaglalapit na kayo ng tadhana. Parang ganun, pinaglalapit na kayo ng tadhana. Ito yung nauna. Oo, pinaglalapit na kayo ng tadhana. Yun ang nauna. Oo, same pa rin. Pero yun ang nauna yung kanina doon. Na dinampot ko. Pinaglalapit na kayo ng tadhana. Ayan. Ano pa? Ang about sa'yo. Three of Cups in reverse. Nawala na yung mga kontrabida sa buhay mo. Kasi in reverse man yan. Nawala na yung mga kontrabida sa buhay mo, sa buhay ninyo ng person mo. Yung mga balakid, blackish, yung mga evil, or any kontrabida sa buhay mo. Kontrabido, kontrabida. Ganun. Or wala na silang magawa against sa'yo, or against sa inyo ng person mo. Ayan. Ano pa? Ang energy mo ngayon. Now we'll back together. Together. I wanna show you my heart is so, so true. And all the love I have, and especially for you. Especially for you. I wanna know that destiny. Okay. You're starting your destiny. Mag-umpisa ka na ng destiny mo. Kasi destiny no. Hindi. O nag-umpisa ka na ng destiny mo. Ano ba? Nag-umpisa ka na ng destiny mo? Hindi pa. Hindi. Meron kang destiny. Meron kang destiny. Meron nakatadaan na sa'yo. Meron kang destiny. Yan. Yan. Sino nag-guide dito ngayon? Si God at si Jesus Christ. Diba? Napag-guide ko sa kanila eh. Ano pa? Ano pa? Ang about sa'yo. Energy mo pa. Uy. Biba, bibo. Mga ganun yun eh. Energy. Courageous. And you're confident to express yourself, to show your capabilities, or ilabas yung mga kakayanan mo, yung kaya mong gawin. Mga ganun ba? You believe in yourself. Ganun ba? Full of courage. You show your true self. You reveal your true self. Confident ka. Mga ganun ba? And, sino ba tong pinaglalapit na kayo ng tadhana? Eight of Wands and reverse ng kanyang energy. Nag-hold back pang mag-message. Kasi in reverse. Oo, nag-hold back pa siyang mag-message. O yung ngayon, no? Nag-hold back pa siyang mag-message. Pero pinaglalapit na kayo ng tadhana. No? Yan. Nag-hold back siyang mag-offer ng cup of love. Or i-message ka. Baka umiiral yung kanyang pride. Pride. Or ano. Ano pa? Ang ibig sabihin, kilala ka na nito.
Kasi nag-hold back na i-message ka. Anong feelings yun sa'yo ni 8 of Wands? 8 of Wands in reverse. Upright po ba tong 5 of Wands? You show me the way. Oo. Upright naman. Feeling niya there is a competition. Or mapapalaban siya. Para bang ganun, parang mapapalaban. Yeah, para siya mapapalaban. Yun ba ang reason kung bakit parang nag-hold back siya? Na mag-message sa'yo. O nag-hold back siya na kontakin ka dahil feeling niya mapapalaban siya. So, ibig sabihin kinakabahan siya. Kinakabahan siya. Yun ang reason. Pati kung bakit nag-hold back siya, kontakin ka or i-message ka. Kasi tingin niya mapapalaban siya. Maybe there's competition or ano. Well, ganun ang buhay. Dito sa mundong to. You need to fight for what you want. For what is yours. Hindi lang for what you want, no? Kasi minsan kahit gusto mo, kung hindi naman para sa'yo, hindi mo kailangan ipaglaban, no? Kung ano talagang para sa'yo, lalo kung binigay sa'yo ng God yan, at para talaga sa'yo yan, no? Na binigay ng God yan, you need to fight for it. Lalo kung destiny mo. Why not? It's meant for you. Kunwari, nakadestin ka na yumaman. At may gustong kumuha na kayamanan na yun para sa iyo, binigay sa'yo ng God. It's meant for you. You need to fight for it. Hindi mo kailangan umatras, di ba? So ano pa? Kasi merong mga sakim na gustong angkinin yung kahit na hindi para sa kanila. Okay. So ayan. Ano pa ang feelings ni 8 of Wands in reverse sa'yo? The Wild Hunt. Feeling niya ma-destroy lang, mag-end. Kasi parang walang chemistry sa inyo, you're not compatible. Ganun yung feelings niya ngayon, pero pinaglalapit na kayo ng tadhana. Parang pinaglalapit na kayo. Siguro may influences ng person. So yan siya. So, negative yung emotion, yung feelings niya. Pero let's see mamaya sa thoughts niya kung ano. May gumagawa ng manipulation sa person mo na yan. Meron. Si Queen of Pentacles. Minamanipulate niyo yung nararamdaman ng person mo. Si Queen of Pentacles. Kaya ganyan. So, wag niyong pakiramdam, wag niyong sundin yung nararamdaman niya. Kasi, ayan o, lumalabas may namamanipula sa kanya. Of course, it's energy, it's manipulation, illusion. Ganon ang ginagamit sa kanya. Manipulation. Pwedeng through spiritual attacks. Mga ganon. Alam niyo, spiritual. Ano pa ang iniisip ngayon ni 8 of Wands in reverse na yan sa'yo? Upright ba tong Knight of Swords in reverse? Ang wag mag-take na action. Kasi minamanipulate nga siya ni Queen of Pentacles. Magmukmuk na lang, walang gagawin, ganun. Na mag-emotional. Na ano tanggapin ko anong nangyari sa inyo. Mga ganun ba? Hindi. Hindi ganun. Na mag-emotional na lang, walang gagawin. Mga ganun. Magmatigas. May impyerno ba to si Queen of Pentacles pag namatayan? Tingnan nga natin. Hindi. Saan napunta yan? Sa abyss ba yan si Queen of Pentacles napunta pag namatayan? Parang sukdulan ng kasamaan yan sa abyss. Sukdulan ng kasamaan to. Pagka ganyan. Kaya sa abyss siya ilalagay. Sa abyss. Saglit lang ang buhay. Tapos forever siya sa abyss. Oh.
Hindi nga umabot ng 80. Karamihan ng mga tao. Minsan 40 pa lang, patay na. 50. Mga ganong edad, patay na. Wala nakakaalam sa kung kailan mamatay ang isang tao, di ba? Maliban may taning na yung buhay niya. Sabi siya mapupunta. Yung tuwa siya na kapalit na ipagdurusa. Forever dun sa bis. Ano yung iniisip pa ni person mo na to na Eight of Wands in reverse yung energy niya. Ang maging patient. Huwag mong madali. Kailangan sure siya. No? Sure siya sa decision niya. Hindi. Sure siya sa, parang alam niyo yung, sure siya sa gusto niya. Kung gusto niya talagang ipursu ka. Yes. Kung mahal ka niya, parang pahalang pa yan eh. Kung mahal ka niya. Kung mahal ka niya talaga. Nag-isip din siya na magseryoso sa'yo. Mag-commit. Ganun pati. Kasi Knight of Pentacles. Hindi niya alam na minamanipula siya ni Queen of Pentacles. Oh. Spiritual yung ginagawa sa kanya ni Queen of Pentacles. Hindi. Ano yan? Psychic attack. Mga psychic attack. Psychic attack. Sina-psychic attack siya. Parang kinokontrol yung energetic field niyan eh. Pagka ganun, psychic attack. Sina-psychic attack siya. Evil is evil. Evil to. Kaya napaka-evil niyan. Dulan sa pagka-evil. Kaya nga ilalagay siya sa abyss. Si Queen of Pentacles na yan. Ano yung next move kaya ni Eight of Wands in reverse na yan towards you? Hindi siya makapag-usap sa'yo. Hindi siya makapag-communicate. Hindi siya makapag-kasundo. O yung makapag-collaborate. Hindi pa. Pero pinaglalapit na kinatanda. Pero mawala na din tong mga mga inggitiras buhay ninyo. Mga kontrabida. Like this, Queen of Pentacles. We don't know kung ano mangyari sa mga yan. Baka mapaaga pang hatol sa mayan o tumagal pa na mabuhay sila o ano man. Pero sure ball yan, abyss ang abutin yan. At napaka-evil yan. Ano pa? Ang gusto niyang kontrolin. O kontrolin niya. Ma-abyss tuloy siya. Yun ang kinakatakutan ng mga demonyo. Nailagay sila doon sa abyss. Yung abyss na yan, kung tawagin na yung abyss. Doon na kasi nilalagay yung mga sukdulan sa kasamaan ng mga demonyo, tao, kaluluwa ng mga tao, doon sa abyss. Sukdulan na talaga. And, ano ang next na mangyayari sa inyo ni Eight of Wands in reverse na person mo? Six of Athens, the witch. Ay, babalik. Uy, tahimik ka bata. Uy. May babalik. The witch. More clarification with the witch here. The Six of Swords. Matingin siya, tingap lang ga. Yung ginawa ng witch nito, ni Queen of Pentacles. Hoy, tahimik ka nga. Jabaki, labas mo na.
maingay kung isang to. Uy, nandito. Oo, may babalik sa witch na ginawa ng witch, oh. Ni Queen of Pentacles. Ibig sabihin, may ginawa din to na witchcraft. Pero yung ginagawa niya ngayon sa person mo, psychic attack. Hindi na witchcraft ngayon, kundi psychic attack. Yung mga ginawa niya sa inyo, niya sa person mo, sa person yun. O ba? Yes, sa person mo, ginawa niya yung person mo, na witchcraft na hindi pa natanggal sa person mo. Pero ngayon ang ginagawa niya, psychic attack sa person mo, no? Psychic attack niya. Pero ginawa niya din ng spiritual. Maybe lately or in the past. Yun, babalik kay Queen of Pentacles yan. Yung mga ginawa niyang witchcraft. O kahit psychic attack, pati psychic attack. Witch eh. Pwedeng psychic attack, pati psychic attack. O kung hindi man witchcraft, parang witchcraft to. Kasi the witch. You know what? Kung ano yung klase ng tao yung nakapang psychic attack. Hindi psychic yan sila, no? Hindi psychic, no? Hindi yan sila psychic, guys. Tinatawag lang na psychic attack kasi yung psychic or yung tinatawag na energetic field, no? Parang nakukontrol siya ng nasa psychic attack. Yan yun, parang nakukontrol yung mga chakras na nasa psychic attack, lalo pag mahina yung auric field nung psychic attack. Yan. Sino nakakaalam ng psychic attack dyan? Oh. Hindi yan sila psychic. Evil yung energy ng mga tao nakapang psychic attack. At napaka-negative ng kanilang aura. Evil yung kanilang aura. Puno ng frustration, negativity, emotional toxicity. Kaya nakapangbuo sila ng mga emotional toxicities nila eh. Negativity nila. Their thoughts. Focus dun sila eh sa pang-atake dun sa inatake nila. Yung isip nila. Parang binubuhos nila yung emosyon nila dun sa tao na yun. Pati yung thoughts nila, focus dun. And then, yung mga negativity nila like frustrations, negative emotions, anger, envy, mga gano'n is negative. Yun ang nabubuhos dun sa nasa psychic attack nila. Yak-yak, pingit. Ano pa? Ang next na mangyayari sa inyo ng person mo na pinaglalapit na kayo ng tadhana. The Standing Stone. Hindi na kayo, person mo ba to? Yung ganyan, yung situation na parang ganyan, no? Ganyan. Person mo ba yan? Yeah, siya to. Na para bang protected, harm none, no? At parang nakasteady lang siya sa isang place, walang ginagawa, na para protected siya. Parang wala makalapit yun sa place na yan. Kung saan siya, parang ganon. Kung hindi man place ay basta parang walang ginawa yan, parang alam yung balance lang, no, na parang scale balance, parang ganun, balance lang na parang tenga, no, nakatenga lang siya dyan na walang action na ginagawa kasi pinoprotektahan siya, no. Parang maano na yan ngayon, parang lalabas na siya dyan ngayon sa protected area na yan, lalabas na siya sa protected area na yan. Hindi ganun. Makakaalis na siya, aalis na siya dyan sa kung saan siya pinoprotektahan, kung saan siya pinoprotektahan. Makakaalis na siya. Hindi ganun eh. Parang
Mayroon pating mayroong parang sapot. Ano to? Sa ginawa ng pala to ng itong Queen of Pentacles, makakalaya na siya dyan. Ganon. Makakalaya na siya. Ayun, makakalaya na siya dyan. Sa ginawa pala to ng Queen of Pentacles, hindi to sa light po protekta sa kanya. Ginawa ng Queen of Pentacles to na parang psychic attack kung bakit siya parang nag-steady lang dyan, na parang ganon. Kasi parang nakokontrol nga yung chakras niya, yung pwede, parang palang pa eh. Ay, hindi, may ginawa to. Parang may sapot, pati may gagamba, oh. Parang, depende yan sa reading, ha. Ito, ha, yung card na mga yan, ha. Parang kinontrol siya. Parang, hindi siya pwedeng lumabas dyan. Hindi siya pwedeng mag-reach out sa'yo. Yung mga ganun ba? Ganun na, Hindi. Parang ni-restrict siya ba? Parang ni-restrict. Ayun, may harang pa. Ayan, ni-restrict siya nung na wag mag-take na action sa'yo. Ganon, basta ganon. Kagagawa ng Queen of Pentacles to. Hindi yan protection sa kanya, kundi para hindi siya makapag-take na action sa'yo. Para matenga lang siya. Parang ganon. Na walang gagawing action sa'yo. Parang manamlay na lang at magmukmuk, maging malungkot. Tama ba? Ganon ang effect nun sa kanya. Ganon ang effect nun sa kanya. So, instead na maging decisive siya at maging porsigido na mag-take na action sa'yo, ay ganon, nagmukmuk na lang, naging malungkot. Hindi nag-take na action sa'yo. Yun ang effect ng ginawa nito, the Queen of Pentacles na yan. Yan. Ano pa? Ang next na mangyayari. So, makakawala na siya dyan sa ginawa nito. Parang spiritual itong ginawa na to. Hindi psychic attack. Pero ngayon, sinaspsychic attack na itong person mo. Kaso lang, sa abyss naman ito mapunta. Ano ang, ito, itong Queen of Pentacles na yan. Sa abyss na mapunta. Ano pa? Next na mangyari sa inyo ng person mo na yan na pinaglalapit na kayo ng tadhana. I gotta say, it's all because of you. May madadala sa emosyon niya na hindi niya mapigilan yung emosyon niya. Person mo. Hindi niya na makontrol yung emosyon niya. Hindi niya na pipigilan ng isipan niya kasi hindi na siya makokontrol nito. Babalik nga dito sa kanya yung mga ginawa ng spiritual. Maliban sa psychic attack, pati psychic attack, babalik kay Queen of Pentacles na yan. And then, magkaroon ng interest to na mag-take na ng action o pwedeng pag-aralan nyo muna mag-take na ng action. Hindi. Na mang-spy sa'yo. Baka mang-spy muna. Mang-spy muna sa'yo. Yan. Mang-spy muna siya sa'yo. Okay lang yan. Kung tumagal. Kung ma-delay pa yan. Pag na-delay ng ma-delay, may afterlife pa naman. Kung pareho kayo ma-save, di, ipagpatuloy nyo sa afterlife. Pero kay isa sa inyo, ayaw punta sa impyerno, ayun lang. At yung isa ay ma-save. Yun lang. Well, pero ito kasi, mapunta talaga to sa abyss. Ito, si Queen of Pentacles na yan. That is a very evil person. Kaya sa abyss siya ilalagay. Well, naka-restrict siya, guys. Restricted. And then, ano ang next na mangyari sa inyo ng person na pinaglalapit na kayo ng tadhana? The Holy King in reverse. Ano ba ito? Parang hermit tong Holy King sa ibang deck. Hindi. In reverse.
What's with the Holy King in reverse? Hindi ko mag-gets yung Holy King na yan. Magkaroon ng new beginning, new love. Na hindi na tawag dito, huli yung person mo. Huli talaga. Hindi na siya magpakahuli pa. Yan ang isa nagre-restrict sa kanya. Yung magpakahuli na parang, actually, parang yun ang manipulation na ginawa sa kanya. Na kailangan maging huli siya. Na, yes, tama yun na magpakahuli. No? Pero manipulation kasi yun ang tama ba sa kanya? Na magpakahuli siya, ganun. Na, kasi gagagawa ng witch yan eh. Kagawaan sa kanya yun Kagagawa ng witch, no? Kagagawa ng witch yan. Manipulation lang yun. Actually, hindi yun magpakahuli talaga. Kagagawa lang ng witch yan. Kailangan sundin niyo yung inuutos ng Kasi yun ang holy, pero hindi holy. Yan. Hindi na daw siya magpakahuli. Na alam niya, nare-restrict niya yung sarili niya. Kasi manipulation lang yun eh. Manipulation. Kinreate na illusion, manipulation sa isipan niya. Basta alam niyo na pag manipulation. Parang sinusulsulan yan. Sinusulsulan. Basta manipulation, gano'n. And, para bang yung mga paniniwala, mga belief system, like, pamahiin. Yun ang mga sinusunod niya. Yun ang mga sinusunod niya, no? Ang person mo, yun na nga. Yun. Actually, hindi magpakahuli yan, no? Kundi, mga beliefs, like pamahiin, kailangan sundin dahil yun ang tama daw. So parang manipulation din yung ibang pamahiin eh. Minsan wala sa katuturan talaga eh. Gawa lang din ng tao na sinusunod ng marami. So ito, gumagawa din siya ng manipulation, na manipulate itong person mo. Ni Queen of Pentacles na yan, witch yan. Paano maging huli yan? Baluktot yan. Lagay nga siya sa abyss eh. Ano yung next na gagawin ng person mo? Kaya magkakaroon na yung beginning. O mag-offer na siya sa'yo ng relationship. Gano'n na pang next na mangyari sa inyo ng person mo na yan. The High Priest and Reverse. Hindi niya na nga susundin yung mga pamahiin, yes, mga pamahiin na nagpastagnan sa kanya. Mga sinusunod niya mga pamahiin, mga beliefs, mga paniniwala ng society, ng maraming tao. You know what? There are manipulative people. They create their own stories. They create their own lies. They make others believe sa mga lies na manipulation, stories. May mga ganyang klase na capable na gumawa ng kwento, lies, stories, o ano pa. Manipulation. Ano pa ang next na mangyayari sa inyo ng person mo na yan? Di ba malalim? Malalim yung Page of Cups in reverse. Nine of Cups and the Wheel of the Year. Papatak na yung yung papatak to. Mag-umpisa na yung nakatadhana kasi Wheel of the Year. Paano yung tinadhana sa inyo? Kasi
nakatuon yung araw dyan. Ayun, nakatuon yung araw dyan. So, ibig sabihin, it's time for the both of you na ma-unite. Na-i-pick ka na ng person mo. O yung ma-unite kayong dalawa, ganun. Na mangyayari na yung nakatadhana, no? O parang, parang bolang kristal. Parang ganun. Parang yung nakatadhana, no? Sa inyong dalawa. And then, may ma-reject. May matapon. May masayang na effort. May masayang na effort. Nino? Ni Queen of Pentacles. Ni Queen of Pentacles. Masayang effort niya. Parang committed pa naman sa ginagawa niya. Tuloy-tuloy. Parang stable. Tuloy-tuloy ang kanyang ginagawa. Masayang effort niya lang. Kasi mangyayari na tong divine timing sa inyo. Ayan, divine timing na. Kung ano nakatadhana. Sayang lang yung effort niya. Mapunta ba siya sa abyss? Ano ang next na mangyari sa inyo ni person mo? Ano ba dun sa abyss? Anong mangyayari kay Queen of Pentacles doon? I'm so curious. Ano ba yung torturin ba yun sa abyss? Gusto ko malaman. Tinutorture ba yun doon? Tinutorture ata yun doon eh. Upright po ba yan? Parang torture or parang 50-50 siguro. Tinutorture yung mga nandun. Or torture or meron pang term dyan. Talagang matindi doon kasi kahit demonyo, isipin nyo, takot na ilagay doon. Ayaw nila talaga ilagay doon, sabi. Yung mga kaluluwa ng Nephilim, ayaw nila doon ilagay. Nagmamakaawa sila, wag lang sila ilagay doon, sabi. Ito ay key. Mag-umpisa ka na ng path mo. Para bang may key ka na, bubuksan mo yung path na yan. Doon na kayo maglakbay, no? Doon ka na maglalakbay sa path na yan. Ano pang magiging buhay niyo ni person mo? Siguro kasama na si person mo dyan. No? Sa path na yan na lalakbayin mo. Magkasama na kayong dalawa. Seven of Swords. Upright po ba yung Seven of Swords? Hindi, in reverse. So, hindi na magagawa pa ng deceit and scheme o yung mga patago o mga pa-hide, deceit and scheme. Hindi na magawa ng deceit and scheme yung inyong connection. Ayan. Actually, ikaw, hindi ka na nagagawa ng deceit and scheme ata. Meron lumabas dito, ikaw lang ata yun eh. So, yan, pero person mo ay nagawan pa siya ng deceit and scheme, okay? Parang meron dito kanina. Hindi ka na nagagawa ng deceit and scheme. Parang meron niya kanina eh. Parang meron dyan. Ewan ko, baka kaninang reading yan. Ano pa? Ano ba to? Yung hindi na magawa ng deceit and scheme, yung connection yun ng person mo, ganun ba yun? Oo. Hindi na magagawan daw ng deceit and scheme. At parang may tatalikod na may lalayo. Susuko na. Sino Queen of Pentacles? Ano ba yun? Upright? Pahalang ata yun. Ay. Hindi. Yung mga sinent niya? Hindi. Mga evil forces. Baka mga evil forces siya. Mga evil forces pati. Meron pati mga evil forces pa maliban dito. Actually, kampo na din ang kadaliman yan eh. Yung mga ganyan. Kaya sa abyss ilalagay. Sukdulan ang kasamaan yan. Ano pa? I'm so interested na malaman ko ano yan nandun sa abyss.
Ano po ba yun dun sa abyss? Napakadilim. Hindi. Hindi daw napakadilim dun. Dim lang, dim. Dim. Maka-dim lang. Upright po ba to? Baka 50-50, no? Hindi dim. Hindi dim. Pero may liwanag din dun sa abyss, may liwanag. May liwanag daw dun sa abyss, guys. May liwanag. Pero it's a place of tormentation, extreme tormentation talaga. Hindi. It's a place of tormentation lang. Hindi. Hindi siya it's a place of tormentation. It's a place of extreme sufferings. Ayun, extreme sufferings. Extreme sufferings. Sabihin yung extreme sufferings. Yan. Extreme sufferings na mga nilalagay doon, mga kaluluwa ng tao, mga demonyo, na malala yung mga nagawa na kasalanan dito sa lupa, sa mundo, na sukdula ng kasamaan, mga nagawa nila. Ma-abyss sila. Actually, hindi pa nila na-experience yan, yung mga buhay pa nagpupunta sa abyss. Ito, matawa pa yun ngayon, kasi hindi pa naman siya nakarating sa abyss. Pag nandun na siya sa abyss, doon niya na ma-experience yung tinatawag na extreme suffering. Yan. And then, kasi yun, ganun daw yun doon eh. Extreme suffering ang dinadanas ng mga nandoon. Extreme sufferings. Nandun yung mga locos, ha. Doon galing yung mga locos. Yung mga silabasa na locos, ha. Na nasa Revelation. Yan. Doon galing yan. Doon manggagaling yung locos. Mga demonyo yung locos na yun. Nagaling sa abyss yun. Ano pa? Parang mga tao daw kalalaki yun eh. Tama po ba? Parang mga tao kalaki yung locus niya. Interested lang din ako. Gusto ko lang malaman. Hindi. Mas malaki pa ba sa tao yung mga locus na yun? Locus, kung tawagin. Hindi. Mas maliit po ba sa tao yung mga locus na yun na nasa abyss, na magsilabas? Mas maliit sa tao. Hindi pala kasing laki ng tao. Sabi nung sa YouTube, parang tao daw. Kalaki. Maliit lang sa tao. Pero, may ano ba talaga yun? Parang yung katulad sa Scorpio na may buntot na ng sting. May ganun. Merong buntot na ng sting. Yung parang katulad sa sa Scorpion. Tsaka, ang mukha ba nun parang tao? Yung locus na yun. Mukhang tao din daw yung mukha ng locus na yun. Tapos mahaba daw ang buhok. Ganun ba yun? Mahaba daw ang buhok. Na parang buhok ng taong matanda. Babae matanda. Mga ganun ba? May buhok sila, guys. Mga demonyo nga yun. Pero mas maliliit daw siya sa tao. Siguro parang hindi daw kasi laki ng mga tao. Maliit lang siguro sa tao. Mga ganun. Hindi sila ganun kalaki. Hindi sila mas malaki sa tao. Hindi sila kasi laki ng tao. Maliit sila sa tao. Pero malalaki na din siguro. Malalaki yun. Baka parang mga katamtaman na aso. Ganun kalaki po ba? Maliit dito si mga aso. Mga ganun. Ganun ito na. Oh, parang mga katamtaman na aso. Ganun sila kalalaki. Ito na. Parang ganun. Parang mga aso na katamtaman. Mga ganun pala kalalaki yun. Tapos may pakpak yun. Ganun. Ano pa? Tungkol sa abyss. Gusto mo malaman. Interesting. Ano bang tungkol sa abyss? Madami na bang nandun sa abyss? Madami na daw.
Madami na. Madami na ang nandun sa abyss. So, ibig sabihin, napakarami na din pala. Madami pala talaga ang sukdulan yung mga nagawang kasamaan, at evil dito sa mundong to. Kaya, dun sila sa abyss. Marami na pala nasa abyss. Oh. Marami ang nasa impyerno, marami ang nasa abyss. Kaya dapat maging makatwiran. Kung may ipaglaban na yun, tama. Yung totoo. Yung tama. Hindi, wag maging baluktot kasi forever na yun sa kabilang buhay kung doon mapunta. Diba? So, ano pa? Ang nagustuhan sa'yo ng person mo na yan. Thought. Your thought is stable or nakaka-inspire or idealistic ka. Magaling ka mag-isip kasi thought, diba? Maliwanag yung isipan mo kasi may liwanag dito eh. Malalim ka mag-isip. Mga ganun ba? You're good at thinking. Yung mag-isip, mga ganon. Mag-isip ng mga idea, solusyon, mga ganyan. Thought eh. Ano pa? Nagustuhan sa'yo ng person mo na yan na naglalapit na kayo ng tadhana. Kasi, hindi ka nagmumukmok. Hindi mo inaalaw yung sarili mong mag-suffer. Na, alam niyo, magdusa. Hindi mo inahayaan yung sarili mong magdusa. Na damdamin yung kung na-left out in the cold ka man o inabando na. Instead, nagiging active ka. May mga pinupursu kang goal. Mga ganun ba? Instead, nagiging happy-go-lucky ka. Naging passionate ka. Meron kang mga ginagawa na exciting and ma-enjoy mo. Ganun. Yun din ang nagustuhan niya sa'yo. Ano pa ang gusto sabihin sa'yo ng person mo na yun na pinaglalapit na kayo ng tadhana? Upright po ba to? Itong 7 of Wands. In reverse. 7 of Cups and 7 of Wands. So, hindi na siya defensive pagka ganyan. Kasi, madami ang nagkakagusto sa'yo. Tingnan natin na. Hindi. Madami ang gusto kang mapangasawa. Ito na una. Madami ang gusto kang mapangasawa. Ito na una yun. Yan ang pinaka naunang tumalsik. Madami ang gusto kang mapangasawa. Oo. Parang pumipila sila. Madami ang gusto kang mapangasawa. Kaya sila magiging defensive siya ay hindi na siya nagiging defensive. Ganun. Pero yun nga lang, manipulated pa rin yung isipan niya. Parang nakontrol ng tong Queen of Pentacles na to. At meron pang mga evil forces kasi. Pero magsilayuan na din yung mga evil forces na yan. Yan. Susuko na din yan sila. So ano pa ang next na mangyari sa buhay mo? Mga challenges lang yan. Gentleman, may maging courageous, may maging brave, no? Ito na yung sa person mo na i-pursue ka niyan na para magkaroon na ng relationship sa inyo. Yung relationship bagong relationship. Ayan. Na itong person mo ay maging sigurista na. Maging na siya, maging wise. Tingnan natin kung wise ba ang tao dyan. Hindi. Maging aware na siya na may mga gusto manilang sa kanya, sa isipan niya. Na tama. Na may mga gustong manilang sa isipan niya, sa kanya. Yun na yung mga manipulation na ginagawa ng iba. So, maging aware na siya, no? At hindi na siya magpalinlang pa sa mga manipulation, spiritual and psychic attack na ginagawa ng iba. So, ayan guys.
Ano pa? Next na mangyari sa buhay mo niyan? Maging exciting yung buhay mo. You'll start to live active, energetic, exciting. Alam mo yung excited ka, positive, and inspired. Alam mo yung inspired ka na gawin kung ano naman yung gusto, yung mga ginagawa mo. Bago siya and it's so interesting para sa'yo na nagdadala sa'yo ng excitement and positivity and inspiration. Mga ganun ba? Ano pa? O magte-take na ng action sa person mo patay sa'yo. Pwedeng ganon. Oo, magtatagumpay na makapag-take na siya ng action sa'yo. And then, anong next na mangyari sa inyo? May mga challenges. New beginning, new cycle. Yan na nga yun. Oo. Hindi na siya mag-hesitate pa. Buo yung loob niya at hindi na siya mag-hold back pa na i-pursue ka. Kasi it's meant to happen, no? And then, Ace of Pentacles. Mag-umpisa na kayo mamuhay sa isang bahay na parang ang lawak ng place. Ito ba yung magiging bahay ninyo? Parang ganyan. Katulad niyan dyan. Parang ganyan. Ibig sabihin malaki yung bahay ninyo at malawak yung lugar. So, yan. Ito na lamang guys for collective reading.